Okay, so ito na yung next natin operator, yung equal to na operator. So, pag niran natin tong example na to. Okay, so wait. Nag-ano. Okay, so. Okay. Okay, wait. Okay. 0, ibig sabihin ano, false. And 1. And pag 1, ibig sabihin true. Okay, so one more time. So, kapag equal ginamit nyo, i-check nyo yung value kung parehas sila or hindi. So, pag 0, false. Pag 1, ibig sabihin true. So, gawin natin 15. Ano mangyayari kapag parehas sila? Babalik niya true, di ba? Okay, 1. 1, ibig sabihin true. 0, ibig sabihin false. So, sa ibang, okay, so, sa ibang programming language, so, di ba yung C++, compiler siya, katulad ng PHP or JavaScript. So, sa JavaScript, merong tong equal to, or may tatlong equal na sa JavaScript. So, compiler type to kasi lahat ng variable i-declare natin anong type siya, 'di ba? Sa C++. So, alam nating int. 'Di ba yung variable sa JavaScript? Kung alam niyo yung JavaScript, naiintindihan niyo to. So, yung JavaScript, yung string, pwede niyo siyang gawing variable. So, kailangan niyo pa i-convert para malaman kung equal sila. So, kapag yung tatlong equal to sa JavaScript, ibig sabihin i-check yung kung anong type. So, sa C++, Java, or Java, C#, and C++, diba, dineclare natin kung anong type siya. Kaya, alam na natin kung int siya or int. So, ayun. Alam natin yung kung anong type ng variable sila. So, ayun, pag sa JavaScript na tutorial natin, pag-aaral natin yung ayun, so sa comparison operator. Okay, so doon na tayo sa next operator natin.